For today's video ay on the way na nga ako sa airport ng araw na yan. Nagtaksi na nga lamang ako dahil may mga maleta din ako nadala. Hindi naman kalayuan sa bahay ang airport at nasa 20 to 25 minutes lamang ang biyahe at hindi din naman matraffic. Mag-11 na nga ng umaga nang makalis ako sa bahay dahil nag-ayos pa ako ng ilang mga gamit ko na wala pa sa maleta. Pagod nga ako ng araw na yan dahil ilang araw pa lamang bago ako umalis ay abala-abala na ako sa paghahanda para sa mga iiwanan ko para sa aking mga alaga. Nagtrabaho pa nga ako ng araw na yan at inasikaso ko muna si Lola at Nili bago ako umalis. Sayang din kasi yung kikitain ko kaya naman kahit pagod ang person ay go pa rin. Iniisip ko na lamang na sa Pinas na lamang ako babawi ng pahinga. At babawi na nga lamang din ako ng tulog sa eroplano at mahaba-haba din naman ang biyahe. Andito na nga din ako sa may airport at binayada ko si kuya ng 150 shekel o nasa mahigit 2,000 pesos sa pera natin sa Pinas. Unang singil nga sa akin ni kuya ay 170 shekel ay nung napareak ako ng 170 shekel ay sige daw at 150 na lamang daw. Ay first time ko nga nagtaxi papuntang airport kaya naman ako nagulat din sa 170 shekel na singil sa akin. Andito na nga ako sa loob ng airport at dadaan muna ako sa security bago tuluyan ako makapasok at makapila kung saang airlines ako. Etihad Airlines ang aking sasakyan na eroplano at mag-i-stop over naman ako sa Abu Dhabi. Konti nga lamang ang dala kong maleta dahil 30 kilos lamang ang pwede sa bagahe at 7 kilos naman sa hand carry. At natimbangin nga ang aking maleta, ay umabot ng 34.5 kilos. Kaya naman sabi ni ate, bawasan ko daw ng 3 kilo. At nang magbawas nga ako, hindi ko natansya. Kaya naman umabot ng 4 na kilo ang nabawas ko. At yung mga binawas ko ay inilagay ko sa aking hand carry. At ang sabi ni ate, kung may hand carry daw ako nadala, kaya naman kinabahan ako dahil titimbangin din daw ay 7 kilos lamang ang pwede, ay over na yung sa akin. Buti na nga lamang at mabait si ate at ang sabi niya sa akin ay ilagay ko na din daw at ipiprint na lamang daw niya sa akin. Kaya naman laki pa sa salamat ko din dahil nabawasan ang aking biyabit at higit-higit. Ayan nga't nakapasok na ako at pupunta ng departure gate kung saan ako maghihintay para sa aking flight. Ngiting tagumpay na nga ang person pero bago yan ay chinek muna ang aking mga dala na hand carry. At syempre kung wala ka namang itinatago na kakaibang dala ay chill lang hanggang sa malampasan mo lahat ng mga proseso at mga katanungan. Andito na nga ako sa huling destinasyon, kailangan ilagay ang passport ng tama para ma-detect at tuluyan na makapasok. Mag-isa nga lamang ako niyan at sa mga oras na yan wala pa ako nakakasabay ng mga kababayan na kapareho ko ng airlines na sasakyan. 3 oras bago ang flight ay kailangan ay nasa airport na para kung sakali na magkaroon ng aberya ay may mahaba ka pang oras para ayusin ang dapat ayusin kung sakali na magkaroon ng problema. Bago ka pa nga makasakay ng eroplano at makapahinga, ay madami-dami pa din proseso ang kailangan pagdaanan sa airport bago ka pa nga tuluyang makasakay. Ayan nga, tatapos na ako ay 12:45 ng tanghali at papunta na ako niyan sa gate kung saan ako maghihintay. Excited na nga ako na makarating dyan at sa wakas ay makakapahinga at makakaupo na din ako habang naghihintay ng aking flight. Diyan nga ako maghihintay sa gate C5 at ang unang destinasyon ko ay papuntang Abu Dhabi. Gutom na nga din ako ng mga oras na yan at hindi na nga din ako kumain kina Lola nang umalis ako. Buti na nga lamang at nakakita ko ng Skyflix at tubig sa plat ng ate ko kaya naman nagbaon ako at dyan ko na nga kinain sa airport. At sa wakas ay eto na ang pinakahihintay naming mga pasahero, makapasok na kami sa loob ng eroplano. Lalo na tulad ko na OFW, excited na umuwi at sabik na makita ang pamilya. Konting hakbang na nga lamang ng mga oras na yan at nasa loob na ako ng eroplano. Ayan nga't habang ako'y naghihintay ay tanaw na sa bintana ang eroplano na aming sasakyan. At sa wakas ay nakapasok na nga din ako sa loob ng eroplano. Ang una nga muna mga pinapasok ay yung mga pasahero na uupo sa pinakadulo. Konti nga lamang din ng mga Pilipino ang nakasabay ko dyan na magbabakasyon. Andito na nga ako sa aking uupuan at may nakaredy na din na unan at kumot. Nag-request nga din ako na ang gusto kong upuan ay sa tabi ng bintana. Ayan nga't nagre-ready na at konting kembot na lamang ay lilipad na. Pang-5 beses ko na nga itong magbabakasyon sa Pilipinas simula nang dumating ako sa Israel. At napatigil lamang ako ng pagbabakasyon nung panahon ng pandemic. Kami mga caregivers ng Israel kapag magbabakasyon ay sariling gastos namin. Kami ang bumibili ng sarili namin ticket at hindi yung sagot ng aming mga employers. Etihad Airlines nga may pinakamura na magpabook ako na may presyo ng $1,350. Na kung i-convert ay nasa mahigit 78,000 pesos sa pera natin ngayon ang aking naging pamasahe sa eroplano. At eto na nga ang exciting part na lagi akong excited kapag sumasakay ng eroplano. Kahit alam ko naman na hindi super yummy, ay excited pa din ako na malaman kung ano ang kanilang pagkain. At dahil mahilig ako sa pasta, ay pasta ang pinili ko na mayroong tomato sauce at fresh tomatoes. Akala ko nga ay mushroom yung nasa ibabaw, ay yun pala ay talong. Hindi ko na nga din naubos yung ibang pagkain at bumawi na nga lamang din ako sa tinapay.
May natira pa nga ako dyan na butter, kaya naman humingi pa ako ng isa pang tinapay. Pagkatapos nga ng ilang oras ay nakarating na din kami ng Abu Dhabi at maglalanding na nga ang eroplano. Nasa 4 na oras nga lamang ang biyahe simula Israel papunta sa Abu Dhabi. Kung titingnan nga sa itaas ay parang halos parehas lamang ang itsura ng baba ng Israel at ng Abu Dhabi. Dahil bihira nga lamang umulan ay parang tuyot na tuyot yung lupa at bihira nga lamang din nga ang mga puno. At sa wakas ay nakarating na din kami ng airport ng Abu Dhabi. At sa mga oras na yan nga ay pababa na kami ng eroplano. Ito nga yung unang beses ko na makarating ng Abu Dhabi Airport. Nung unang beses ko nga na pumunta ng Israel, ang aking stopover ay Thailand. At nung nagbabakasyon ako sa Pinas ay madalas ako sa Hong Kong Airport. After pandemic, noong 2022 nang nagbakasyon ako ay Dubai Airport naman ang aking naging stopover. At ngayon naman 2024 na bakasyon ko ay first time ko naman sa Zayed International Airport ng Abu Dhabi. Napansin ko nga din na parang konti lang ang mga tao. At solo nga lang din ako dyan na naglakad para hanapin kung saan gate ako kailangan pumunta. Hindi ko nga kailangan na magmadali sa paghahanap dahil napakahaba pa ng aking hihintayin para sa susunod ko na flight. Abay, biruin mo ba naman na 10 oras din ang ilalagi ko dyan? Eto nga din ang unang beses ng bakasyon ko na maghihintay ako ng napakatagal. Hindi katulad ng mga nakaraan na bakasyon ko na naghintay lamang ako ng 2 hanggang 4 na oras. Nakakatuwa nga din dito sa Abu Dhabi Airport at parang nasa Pilipinas ka lamang. Dahil maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho dito at bawat madaanan ko nga ng mga tindahan ay may nakikita ako ng mga kababayan. Kaya naman kapag nawawala ka at hindi mo alam kung saan pupunta ay siguradong may to the rescue dyan na kababayan na pwede mo mapagtanungan. Habang naglalakad nga ako ay una kong hinanap dyan ay kung saan pwede mag-charge ng cellphone. At dyan nga ako nakakita malapit sa kapihan na ang mga nagtatrabaho dyan ay mga Pilipino din. Dumaan nga din ako dyan sa bilihan ng mga chocolate at nagtingin-tingin at akala ko nga ay makakabili ako. Bukod sa konti nga lamang yung pwedeng pagpilian ay medyo may kamahalan nga. Konti nga lamang din yung mga nakapromo kaya naman sa Pilipinas na lamang ako bibili. Tayo nga mga OFW kapag umuwi ng Pilipinas ay number 1 lagi talagang pasalubong natin ay mga chocolates. Shoutout time! Shoutout po kay Ray Escobar ng Zambales. Shoutout po kay Jel Lizarondo ng Nasugbo, Batangas. Shoutout po kay Julie Valente ng Cainta, Rizal. Maraming po salamat sa inyong laging panunood. Mag-iingat po kayo palagi.